Sa lahat ng mga magulang na nagpaaral ng kanilang mga anak ng BSMT at BSMARE, panoorin nyo ito. So dahil na rin sa katanungan ng ating mga minamahal na magulang, no, doon sa ating previous video, iba't iba katanungan tungkol sa kanilang anak na nag-aaral ng BSMT at BSMARE. So nais ko pong linawin, ang BSMT at BSMARE ay isang ladderized curriculum, no, which is 3 years in academic, in 1 year shipboard training. So once nakatapos ka na ng 3 years academic mo, ay makagraduate na kayo ng AMT or Associate in Marine Transportation, and at the same time Associate in Marine Engineering, no, sa mga engineers natin. So after that, hindi pa sila BS, no? Required sila na mag shipboard training 1 year, no? Kailangan i-accomplish nila yung requirements na makompleto nila yung kanilang shipboard training record book and daily journal, no? So i-accomplish nila yon at babalik sila sa school, mag-exam sila, after that kung kumpleto na, i-enroll yung pang 4th year nila, no? Kasi may mga major subject doon, navigation, kung ano-ano pa, no? So after that, doon pa sila makagraduate ng BSMT or BSMARE. So total ng 4-year courses yan. So ganon. However, marami naman po, after ng academic, no, hindi kayo pwede i-required ng school at tatakutin kayo na magsiksikan kayo dyan sa inter-island, no? At alam ko, nagbabayad kayo ng hindi lang maliit, kundi napakamalaking halaga. So, yung mga parents ay nahihirapan mag-provide, no? Sa ganun, ang kanilang anak ay makapag-apprentice dyan sa local dahil nire-require daw sila ng school dahil hindi daw makagraduate yung kanilang anak, no? Kung hindi sila maka-shipboard training. Ganito po, after ng academic courses nila, ay pwede na po silang mag-training ng as per STCW requirements, no? Nasa ganun ay makakuha na sila ng seaman's book. And at the same time, kuha na rin sila ng passport. Pa-applyin nyo na po Directla International para sa cadetship. Dahil at that time, na-onboard sila as cadet, doon nila ma-realize kung ipoproceed ba nila yung kanilang pag-BBS, no? Kung gusto ba nila mag-official o gusto nila mag-ratings. Dahil yung mga ratings natin dito, based on my experience, after graduation nila ng kanila academic, hindi na ho sila nag-process pa ng pang-BS nila. Kasi ayaw naman nila talagang maging official. So tandaan nyo guys, hindi lahat ng gumraduate ng nautical or marine engineer ay naging official. So doon na nila matanto o malalaman kung gusto ba nila i-proceed o kung gusto ba nila maging official, no? Hayaan nyo yung mga anak nyo. Kasi marami diyan, no, na nag-BS, gumastos na malaking pera. Pagdating sa barko, hindi nila ayaw nila maging official. So naging rating sila until the rest of their seaman's life. Sayang yung pera. Kaya wag po kayong matakot na yung anak nyo ay hindi makagraduate dyan sa institusyon na yan kung saan nag-aaral kung hindi sila nakapag-cadetship. No? Dahil tapos na po yung kanilang academic courses. Malinaw yan, ha? Hindi nire-required. Ngayon, kung inoobliga kayo nung may mga nagsabi kasi magulang kasi inoobliga sila ng mga instructor o mga teachers nila sa school na kailangan mag-kadete or mag-apprenticeship na sa ganun makagraduate. Hindi po yun. Makakagraduate po yung inyong anak ng academic, no? AMT nga associate. Okay? Malinaw po yun. So, hayaan nyo yung anak nyo mag-decision kung gusto ba nilang i-proceed yung pagiging BS nila para maging official or
manatili silang ratings. Ha? Huwag na ho muna kayong gumastos ng malaki. Okay? Hayaan mo, pag naka-income na siya, kumita na, dahil yung kaditi natin ay isang regular crew member na on board na yan. No? Hindi siya rating, siya ay trainee to become an officer. However, yung iba ayaw nga. No? Kaya yung mga ratings natin ngayon, yung mga kasama ko dito, ay graduate po yan sila ng AMT at saka Associate in Marine Transportation. No? Ayaw na lang nilang i-proceed yung pagiging BS nila dahil ayaw nila maging opisyal. O, di ba? So, para hindi masaya yung pera. Okay? So, may sweldo na yung kadete natin. So, hayaan yung kaipon sila ng pera, and then, saka sila magpabiis. No? So, sa lahat ng mga kadete on board, huwag niyong kalimutan dalhin yung inyong training record book at ang inyong daily journal. So, i-accomplish niyo yan kasi mag-duty kayo dito sa bridge. No? Nandiyan naman sa training record book lahat ng gagawin mo, lahat ng i-accomplish mo para mapirmahan ng mga duty officers and captain. Para pag-submit nyo dun sa school, kompleto na. Nyo, interviewin kayo yan, i-defend nyo yung inyong logbook. Logbook na tinatawag doon. Then, para kayo ma-issuehan ng BSMT. So, ulitin ko, after na ma-accomplish yung inyong training record book, mag-enroll ulit kayo. After 5 years o kailan gusto nyo, basta ma-accomplish nyo na, pupunta kayo ulit doon sa eskwelahan nyo at i-enroll nyo yung inyong 4th year. No? May mga units yan doon. So after that, mabibigyan na kayo ng diploma. At saka TRO, yung transcript of record, na kayo ay isang tapos na ng BSMT. So makaka-exam na kayo. At saka linawin ko, samahin ko na rin yung qualification naman sa pag-i-exam ng Marina. Kung ikaw ay isang cadet, ay 12 months. No? Pag ikaw naman ay na-promote, ay kailangan na ng 36 months, no? Para maging qualified ka na mag-exam ng OIC. So, ang ginagawa ng iba dyan, dahil ang kontrata ngayon ay 9 months at hindi nakatapos ng cadetship international or local, o sa international, pagbaba nila, sumasampa sila ng local, no? Na sa ganun ay mapuno lang yung 12 months nila at mag-exam sila. Yun yung mga gusto maging opisyal. However, yung ibang kasamahan natin ay nakita yung responsibilidad sa barko, no? Ayaw nila. So, for the meantime, ayaw nila. So, siguro, later on, habang na tuloy-tuloy yung pag-aaral nila dito sa bridge, sa navigation, so that's the time na gusto na nilang kumuha ng exam. So, that's the time na nakaipon na sila ng pera para i-process doon sa kanilang pagiging BS at sa pag-training at sa pag-exam. So, ganun lang. Kasi alam ko naman, yung mga parents natin, hindi naman namumulot ng pera yan na i-obliga nyo na mag-apprentice yung kanilang mga anak. Kawawa naman yung parents natin, no? Nagtatrabaho pa yung karamihan sa ibang bansa. So, mahirap. Napakabigat po yan. So, mga magulang, huwag po kayong mag-alala. Yung anak nyo po ay makakagraduate po ng academic sa kanilang mga eskwelahan, no? Ganun ho. Ako ay nalungkot po na marinig ko at makita yung inyong mga hinanaing tungkol dyan. No? Dahil hindi po maganda. Alam niyo naman dyan sa atin, sa Inter-Island, ay uulitin ko, ang isang barko dyan ay nagsisiksikan yung mga kadete. No? Marami. Nagbabayad sila. Malaki. Hindi lang maliit yung sinisingil sa kanila. So, huwag nyo pong kawawa naman itong mga magulang natin. Hindi pa nakapagtrabaho yung kanilang anak, ay medyo napipiga na. No? Alam nyo na ibig ko sabihin. Huwag naman. So, tulungan natin. Nagtaka nga ako bakit yung mga kaditi natin ay hindi sila familiar doon sa proseso ng pag-apply. No? Dapat gabayan natin. Tayong mga nagtuturo dyan, gagabayan nyo kung paano mag-apply. Hindi yung obligahin nyo yung parents, no? Pasensya na po, pero real talk tayo. Kawawa naman, no? Mga magulang natin na nagpaaral dahil sa sobrang mahal po ng course na yan. So, ganon. So, malinaw na, ha?
After ng academic nila, i-process nyo na yung trainings, Seaman's Book, pa-applyin nyo na po. Okay? So, tungkol sa backer naman, huwag yung alalanin yan. Dahil, yun yung magpapabigat sa inyo eh. Yun yung burden eh. Iniisip nyo, tatama rin kayo kasi wala kayong backer. However, wala naman kayong inasahang backer, bakit kayo nagpaaral ng anak o kayo nag-aral ng BSMT or BSMAR na wala kayong inasahang backer kung yung backer lang naman ang iisipin nyo. Huwag nyong isipin yan. Although, of course, mas advantage yung may backer, no? Ngayon, on process kayo doon, nagtitraining kayo, marami kayong makikilala, mga seniors na, no? Mga official o di kayo mga ratings din. Mga matagal na nag-experience sa barko. Isa yan sa makatulong sa inyo. Ako, nung nag-apply ako, wala akong backer, no? So, na-meet ko lang yung backer ko. Shoutout pala kay Tito Rafi Alohipa, no? Tagalin mo dyan. Siya yung isa na tumulong sa akin kung bakit ako nakapagbarko. Isang buson yan na magaling din. So, wala akong inasahang backer. So, tuloy lang ako, trainings. So, na-meet ko siya, tapos yung kwento-kwentuhan kami, habang nag-break time, tanong-tanong, yung nag-offer siya na mag-apply ka sa ganitong kumpanya. So, in-offer niya na pwede mo gamitin yung pangalan ko. And at the time, 4 yung pinasok niya. Ano? Ako yung pinakahuling nakasampa. No? Awa ng Diyos, ito, narating natin. So, yun lang, mga parents natin. No? Huwag kayong mag-alala. Isumbong nyo po. Kayo ay pinipilit at sinasabi na hindi makagraduate anak nyo. Sumbong nyo sa Marina. At para mabigyan sila ng pansin. Hindi pwedeng ganyan. No? Malungkot pagka ganyan na babasa ko sa mga comment section. So, huwag kayong mag-alala mga parents, makakagraduate yung anak nyo. So, sundin nyo lang po na sa anak nyo na po ang decision yan. Later on, kung gusto nila talaga maging official or gusto nila maging ratings. No? Ulitin ko, hindi lahat na gumraduate ay naging official. At hindi lahat na nag-gumraduate ay nakasakay. So, marami akong mga kaklase, mga kabas na hindi nakasakay. Kasi, option nila yon. No? Kasi ang pag-apply sa barko ay hindi madalian. No? Lalo na yung trabaho dito. So maraming salamat. Hope na bigyan ko kayo ng linaw tungkol sa inyong mga hinanaing. So maraming salamat. Have a nice day.